nasa session na rin lang naman tayo. Sa Session Road in Bloom, hindi lang advocacy ang ating sinusuportahan. Pati ang maliliit na negosyong may likhang kahoy na hinahangaan. Dahil hindi lang sining ang may halaga, pati produktong gawang Pinoy de kalidad talaga. Sama-sama nating silipin at kilalanin dito sa Bentang Benta. Kasabay ng pagdiriwang ng Panagbunga Festival ng Baguio City ay ang week-long Session Road and Bloom, na kung saan iba't ibang mga bagay at paninda ang iyong makikita. Pagkain man yan, gamit sa bahay, at marami pang iba. Mga paninda na pasok sa panlasa ng masa. At speaking of patok sa masa, isa sa mga kinahihiligan ng mga Pinoy ay ang wooden crafts, dahil sa angkin nitong ganda at sa kakaiba nitong kayarian. Isa ang wood carving sa pinakamabusising uri ng paglikha ng sining. Mula sa mga simpleng disenyo hanggang sa pinakamaliliit na detalye ay kailangang pulido. At dahil kahoy ang pangunahing kagamitan sa paggawa nito, hindi madali ang proseso. Kadalasang wooden craft na iyong mabibili ay mga kagamitang pangdisenyo o palamuti sa bahay, muebles, keychains at gamit sa pagluluto. Bagamat hindi na bago ang ganitong uri ng sining, ang istoryang ibibida natin ngayon ay may kakaibang inspirasyon sa kanilang successful na wood carving business. Kung ano ito, tara na't kilalanin ang nasa likod ng tagumpay na ito. I am Maribel Joy Mundigin, the owner of Mundigin's Woodcraft and Souvenir Shop. Karaniwan sa kanilang mga paninda ay mga kahoy na kinorteng hayop. Lion, elephants, like that. Sa mga detalye pa lamang ng bawat disenyo, ay tiyak na maakit at mapapalingon ka. Ngunit dahil mas nauuso ngayon ang pagluluto, sa mga kitchen utensils mas nag-invest si Miss Maribel. Kaya bukod sa mga muebles na korting hayop at mga palamuti, mayroon na din silang iba't ibang mga gamit sa pagluluto na gawa pa rin sa purong inukit na kahoy. Tulad ng mangkok, plato, sandok at samut-sari pang mga kubyertos. Ang kanyang mga customers ay kadalasang mga nanay na siyang mahilig magluto. Sa tagal ng panahon na iginugol ni Miss Maribel sa kanyang business, nagawa niya itong mapalago. I am in the business for at least 30 plus years. Ang sekreto sa kanilang maunlad na negosyo ay ang pagmamahal sa pamana ng kanyang magulang at sa kulturang kanyang kinalakhan. Itong business namin was galing sa mga parents namin, and then we continued their legacies. Dahil sa lumalago nilang negosyo, ay naging kabahagi na rin ang Mundiging's Woodcraft ng Creative City of Baguio, na naglalayong ipakilala ang mga lokal na produkto ng lungsod sa international na sektor. Ani pa niya, ay nananalaytay na sa kanilang pamilya ang pagnenegosyo sa wood carving. Ito kasi yung parang bloodline, itinuloy lang namin yung legacy ng mga magulang namin. So, yun yung kagandahan. Kasi otherwise, pag hindi namin natuloy ito, parang mawawala yung parang mga naumpisahan nila. At dahil sa sipag at tiyaga, at sa tulong na rin ng kanyang mga kasama sa negosyo, ay hindi na lamang sila sa lokal nakikilala, kundi maging sa international na rin. Isa pa, we are already exporters. Nag-export na po kami in different countries, commonly in China, Mongolia, the US, Mauritius, and other part of the world. Katulad ng pagtsatsaga ng Mundiging sa pag-ukit sa mga kahoy, ay ang kanilang pagpupursiging may ukit din ang maayos na kinabukasan. Yun yung maganda, no, pagdating sa legasiya ng pamilya, ang businesses. Parang yun yung, kahit ilang siglo na yung nandun pa rin, actually, no? Oo. Parang pagpapatuloy pa din. So, kayo, Miss Bea, meron na bang business yung family niyo, tapos ipagpapatuloy mo? Wala. 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 Ikaw pa meron? Ay, meron. Meron. May business yung nanay ko, sari-sari store. Di ba? Malay mo, ano na siya, mini mart, tapos mag-grocery. Di ba may growth? May growth Na talaga. Yun naman yung tayo. maganda sa business. Pero hopefully, sana nga, magawa kong kanyon, yung aming mini-mini sari-sari store, maging isa siyang mall sa Sinait. Para totoo nang magkaroon ng SM sa Sinait. Sinait Mall. Owned and managed by Miss Bea. Ang ganda
Basta Who nun. knows in the future? Yes. Tapos hindi lang mga grocery items ang binibenta ko doon. Pwede rin yung livestock. Why not? Sa grocery livestock. Oo, pwede din. Mga woodcraft nga. O, di ba? Gaya nung nandito sa Session Road and Bloom. Actually, At madami saka, sila doon. Ang dami. Pati sa nga sa market Oo. encounter, madami din actually. Madami. Nakakatuwa, no? Na Nakakatuwa. tinitignan yung mga yun. Kasi, alam mo, imagine kapag yung bahay mo talaga, Ganun, na no? medyo makaluma yung peg. Tapos yung mga muebles mo, Diba? mga gamit mo sa kusina, Kusina. sa lahat-lahat, mga kahoy. Oh, diba? Tapos biglang umatake yung mga, Anay. mga ana. Hindi, pero maganda actually, Miss Bea. Mga ka-MB, bumili nga ako ng mga kubyertos. Oo. Ang ganda actually. Ginagamit mo ba o dinidisplay mo? Ginagamit ko, pero dapat siya. Special dapat ang ulam. Oo. Uy, naalala ko tuloy, Miss Angge, mga ka-MB, itong mga ganito, yung pinaka-first na pang-display talaga, lalo na sa mga magulang natin, Magulang. mga batang 80s dyan, or 90s, or 70s. Wala na ako dyan. Alam mo yung mga kutsarang malalaki at tinidor na malalaki, Na tapos sinasabit nila sa may wall. Oo, yung iba sa Oo. likod ng pintuan. Oy, Diba? naabutan ko Naalala yan. ko yun. Sabi ko nga, bakit hindi ko yun ginamit nung nagkaroon kami ng papiging? Oo ba? Uy, ang laki, malaki yung iba. Social kaya yun. Diba? Ang laki naman yung Oo, papala dapat naman yung malaking na yun yung pinanghati mo sa lechon Lechon, baboy. Oo, pwede din. Diba? Social. Anyway,